Good morning mga ka-sisters. Dito tayo sa Pangangawil. Magsasabiki ako. Ayan, tatali muna ako doon sa may tusok-tusok na yung nakawayan para hindi tayo mapadpad. So mag-isa lang ako ngayon mga ka-sisters dahil si nanay ay kasama ni Ed sa kanila. So kailangan ko magtali para hindi tayo mapadpad. Laki naman. Ayan po mga kasisters, matapos ako makahuli ng 4 na pirasong isda ay nagkabuhol-buhol na itong aking ginagamit na sabiki. Ayan.
Dahil sa malakas yung agos or sulog ang tawag sa amin, ay hindi na magkaintindihan ang takbo ng sabiki ko. Kaya ayan, ang pagka buhol-buhol niya, sobra talagang ang tawag sa amin yan ay parang nagpansit-pansit na. Ayan. Talagang ang plano ko niyan ay putulin para lang matanggal yung buhol-buhol na yan at ipagdugsong yung hindi nagkabuhol-buhol. Kaya sa matagal na paghimay ko niyan para maayos ay medyo naarawan na ako, kaya siguradong ang aking kuha ay napaka-kaunti lang mga kasister. Ganun pa man ay kahit papaano ay makalibre tayo ng ulam dahil ayan, may kaunti akong nahuli. So siguro sa katagalan yan ay baka mag-decide na lang kami mag-uwi dahil kasama ko dyan si Eric at saka si Milen na nagpangisda dahil ako nga ay nagpahila sa kanila. So sa sunod ulit tayo mga kasisters makaswerte kapag ito lang ang nakuha ko. Ayan mga kasisters, dito na nga ako sa bahay niyan at niyan na talaga yung nakuha ko. Bale kaya nagdami yan dahil dinagdagan ni Eric yung aking pangulam. So I decide na ngayong umaga ay papasok si Hana at saka si Aya. Bale ipapaulam ko ang nakuha kong isda at ipapabaon ko din sa kanila. Ayan, kahit pa paano mga kasisters, sa ganitong ulam kaliit or madami na yan para sa amin dahil matipid talaga kami sa ulam ay masaya na ako dahil makakalibre na naman kami ng pang-ulam ngayon at saka may pangbaon na si Hana at Aya. Ito mga kasisters ay nung nahuli ko nung umaga ay nilagay ko muna sa freezer. Ayan, pagka umaga niyan saka natin ipapaulam. Yung ulam ni Aya at ni Hana yung nagding huli ko sa sabiki. Ayan. Kasi si Hana at saka si Aya ay nagbabaon. Tapos hapon na sila umuwi. Kaya ito tamang tama. Kahit konti yung huli natin ay maipapabaon tayo. Ayan. Hindi na tayo bibili. Prito at saka prito kasi ang gusto ni Hana at saka ni Aya na babaunin.
Ayan mga ka-sisters, bali magsasabaw ako ng isda. Tapos yung ibang prito ay yan. Hatiin ko yung prito sa dalawa. Lagyan ko ng sabaw. Saka yung iba ay papabaon ko na prito. Sasabaw ako ng pritong isda na may gulay kasi yun ang kakainin nila ngayon. Ulam nila aya ngayong umaga. Yan. Bali ito ibaon nila umaya. Ayan, bali nagbulak na yung isda at saka mulo na yung tubig. Yan. Lagay na natin yung malunggay. Sobrang tipid na tayo mga ka-sisters. Dahil may estudyante tayong nag-aaral at kailangan natin ay pakainin ng masustansyang pagkain pero matipid. Dahil ayan yung isda. Nagpangawil tayo tapos papabaon pa natin sa kanila. Marami-rami sanang huli natin marami tayong magiging ulam. Ayan, lagyan natin ng kunting asin lang. Tapos nito ay kakain na sila Aya at Hana. Saan yung ibang kutsara? Ibang kutsara yan. Isabaw para mabilis. Sabaw. Ito yung baonan ninyo. Bakit di maubos niya ang kanin? Depende sa ano? Sa ulam? Ano, bakit? Anong gusto niyong ulam? Mushroom? Oo. Labong? Wala nang season ng labong Kasi sino itong kulay green? Ito? Sa'yo, Hana? Sobrang tipid nyo sa pagkain. Ubusin na kasi ang pagkain. Hindi nyo na kailangan mag-resist ng marami. Hindi nyo na kailangan mag-resist ng marami pag marami na kayo nakain sa umaga. Ito, gusto. Sinong gusto? Malaki? Okay. Sa'yo? Yan. Pagkasin na lang natin yan dyan. No? Para isang anuhan lang siya. Yan. Pagkagan pa isa. Ito, Aya. Yung cute. Malinis yung kamay ko, ha? Sa'yo, ha? Nadagdagan ko pa? Isa lang, isda? Katipid mo naman. Una pang bawas ang Aya, magsabaw. Sabaw Kahit sabaw na lang.
Masarap kaya ito. Bahala na kayo magtakip ng baon nyo kung saan yung baon nyo dyan. Kung anong kulay yan. Yan. Yung aking ulam. May sabaw pa. Udi. Laking tipid. Kaya mga kasister, mapasok na ako.